Magandang araw po at maraming salamat sa mga nanonood at tumatangkilik ng YouTube channel at mga YouTube video ni Maestro Honorio. At ngayon ay nasa mga huling araw na tayo ng buwan ng Disyembre. At mamaya-maya ay bagong taon na at papasok na ang unang araw ng taong 2025. Kaya't binabati ko kayo ng isang masaganang bagong taon. At naway patuloy niyong kamtan ang mas maraming mga swerte at biyaya ng buhay. At siyempre pa, sa linggong ito ay makakatanggap na naman kayo ng libre at walang bayad na weekly horoscope. Kung saan, tulad ng dati, ito ay 2-in-1. Nakapanood na kayo ng weekly horoscope at nalaman nyo na ang inyong kapalaran, ay pwede nyo pang basahin sa ilalim ng YouTube video na ito o sa description ang nobelang Sikreto ng Okultismo at Mistisismo na hinango sa mga aklat na isinulat ni Maestro Honorio. Actually ay nagsulat na tayo ng unang aklat, ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. Ikalawang aklat, ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. Ikatlong aklat, ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. At ikaapat na aklat, ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. Kung wala pa kayong sipi ng nasabing mga aklat, ay bilang patikim ay pinaglilingkod nga natin sa inyo ang isang nobelang hinango sa mga aklat na isinulat ni Maestro Honoriong. Ito'y kasaysayan ng isang batang binatilyo na kung saan ay marugdog na naghahangad na matuto ng karunungang lihim at mga kaalamang pang-mistiko at pang-okultismo, kung kaya't hinalugog niya ang lumang baol ng kanyang lolo Damiang Agimat na iniingatan naman ng kanyang tatang na si Sabater. At nang wala ang matanda, maingat at lihim na binasa ni Aryabhata ang nilalaman ng mga baol, kung saan doon niya natuklasan ang iba't iba at sari-saring pamamaraan ng okultismo at mistisismo. At sa kasalukuyan ay binabasa ni Aryabhata ang isang napakahiwagang aklat, ang Testamentum ni Solomon, kung saan sa aklat na ito matutunghayan kung paanong itinayo ang templo sa Jerusalem ni Yahweh sa pamamagitan ng tulong ng mga espiritu na pinatawag ni Haring Solomon. Kaya basahin nyo lang ang description sa ilalim ng YouTube video na ito at matutunghayan nyo ang nasabing nobelang Ang Sikreto ng Okultismo at Mistisismo, ika-31 na labas. Ibig sabihin, ito'y serialize nating ipinaglilingkod. Kaya kung hindi nyo pa nabasa ang unang labas ng Sikreto ng Okultismo at Mistisismo, ay balikan nyo lang ang mga naunang YouTube video hinggil sa weekly horoscope. Hanapin nyo ang unang labas ng Sikreto ng Okultismo at Mistisismo. Ikalawang labas, ikatlong labas, ikaapat na labas hanggang mapagduktong-duktong nyo ang serialized novel na ito na sa kasalukuyan ay nasa ika-31 labas na tayo. At muli, sa linggong ito, malalaman nyo na ang inyong kapalaran hinggil sa sex, pag-ibig, love life, salapi, negosyo, karir, travel, family, swerteng kulay, swerteng numero. At marami pa kayong swerteng darating sa inyo sa pagsisimula ng mga unang araw ng taong 2025. Kaya nood na! Weekly Horoscope.
December 29 to January 4, 2025. Aris, silang isinilang mula ika-21 ng Marso hanggang ika-19 ng Abril. Kitang-kita sa malinaw na bolang kristal na sa linggong ito. Habang papalapit ng papalapit ang pagbungad ng bagong taon, ibinilang ang iyong pangalan sa mga tatanggap ng malalaki at magagandang kapalarang may kaugnayan sa makapal na halaga ng salapi, sa damdamin at sa malapitan at malayuang mga paglalakbay. Ito ay isa-isa at magsisimulang matupad sa pagpasok ng taong 2025. Kaya naman ang iyong alalahanin sa buhay, ipanatag mo ang iyong kalooban dahil ito ay tiyak na darating at malapit mo nang matanggap. Mapalad na kulay ang pits, swerteng numero 6, 12, 27, 33, 39, at 45. Taurus, silang isinilang mula ika-20 ng Abril hanggang ika-20 ng Mayo. Sa mga huling araw na ito ng Disyembre at sa pagbungad ng mga unang araw ng Enero, ilan lang ang tinatawag na maswerteng nilalang at ikaw ay kabilang sa kanila. Maraming swerte at buenas kang matatanggap. Ngunit may dapat kang gawin na inuutos ng nasa itaas. Ibahagi mo sa mga kapuspalad ang iyong mga biyaya na nakatakda ng magdaratingan sa buong taong ito ng 2025. Sa ganyang paraan, lalo kang suswertihin at lalo kang daragdagan ng mga pagpapala at biyaya ng langit. Mapalad na kulay ang pink, maswerteng numero 3, 14, 20, 25, 36, at 42. Gemini, silang isinilang mula ika-21 ng Mayo hanggang ika-21 ng Hunyo. Yung iba, kapag nagmamadali, ay lalong pumapalpak ang mga gawain. Pero ang sa iyo ay kakaiba. Habang binibilisan mo, habang nagmamadali ka, parami ng parami ang ipagkakaloob sa iyong swerte at magagandang kapalaran. Kaya anumang pagpapasya at pagkilos na iyong gagawin, lalo na sa pagbungad ng taong ito ng 2025, ay hindi dapat maantala. Magmadali ka at bilisan mo agad. Kapag nagawa mo yan, bonggang-bongga at maraming material na bagay ang iyong matatanggap hanggang sa ikaw ay yumaman ng husto. Mapalad na kulay ang metallic blue, swerteng numero 5, 17, 23, 32, 35, at 43. Cancer, silang isinilang mula ika-22 ng Hunyo hanggang ika-22 ng Hulyo. Sa linggong ito, dapat alisto ka.
Dahil biglang iuhulog ng langit sa harapan mo ang isang oportunidad na magbibigay sa iyo sa asensadong buhay. Produktibong paglalakbay. Magandang oportunidad sa karir na may bonus pang maligayang pakikipagrelasyon at nakakikilig na pag-ibig. Kaya naman, huwag nang mag-alinlangan pa. Kuhanin at sunggaban mo na ngayon bago ka pa maunahan ng iba. Mapalad na kulay ang aquamarine. Swerteng numero 7, 16, 25, 34, 41, at 44. Leo, silang isinilang mula ika-23 ng Hulyo hanggang ika-22 ng Agosto. Sa linggong ito, tularan mo ang batis na dinadaluyan ng sagana at rumaragasang tubig na galing sa kabundukan. Oo naman, magpakababa ka at manatili sa mababang pwesto. Tulad ng batis na mas mababa sa kabundukan, kaya patuloy siyang inuuha ng mga tubig. Nakikita ng nasa itaas ang iyong ginagawang pagpapakumbaba. Dumating na ang hatol. Sa pagbungad na pagbungad pa lang ng mga unang araw ng Year of the Wood Snake, nakaamba na ang kamay ng langit. Ibabagsak at wawasakin ang mga mapagmataas, habang itataas at suswertihin naman at sasagana ang mga nasa ibaba. Kaya naman sa buong taong ito ng 2025, iangat ka ng langit hanggang sa ikaw ay yumaman ng ubod yaman talaga. Mapalad na kulay ang yellow. Maswerteng numero 4, 10, 13, 26, 31, at 40. Virgo, silang isinilang mula ika-23 ng Agosto hanggang ika-22 ng Setyembre. Minsan ay gusto mong magdilig ng mga halaman, pero hindi mo pa ginagawa. Kahit matindi ang sikat ng araw, ay bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Natutulad sa senaryong ganyan ang iyong magiging kapalaran sa linggong ito. Dahil mabait ka kasi at may malinis na kalooban. Sa linggong ito at sa paparating na taong 2025, magara at maliwanag ang mga pangyayaring magaganap. Plano mo pa lang ang isang bagay. Ipagkakaloob na agad sa iyo ng may kapal ang katuparan at may bonus pang malaking halaga ng salapi at lihim pero nakakikilig, masaya at bagong pag-ibig. Mapalad na kulay ang apple green. Maswerteng numero 5, 9, 19, 23, 28, at 35. Libra, silang isinilang mula ika-23 ng Setyembre hanggang ika-23 ng Oktubre. Magdaratingan sa buhay mo ngayon ang mga bagong swerte na may kaugnayan sa pamilya, sa salapi, sa paglalakbay at sa pag-ibig. Ang mag-aarapan nito, ang magandang kapalarang ito'y bagong-bago talaga at susupresahin ka. Dahil ang mga bagay at pangyayari ay halos hindi mo pa nararanasan sa tanang buhay mo.
At ang nakagugulat pa nito, ang lahat ng magagandang kapalarang tinuran ay mananatili na sa iyo hanggang sa buong taong 2025. Mapalad na kulay ang red. Swerteng numero 3, 18, 21, 24, 36, at 42. Scorpio. Silang isinilang mula ika-24 ng Oktubre hanggang ika-21 ng Nobyembre. Sa linggong ito at sa pagbungad ng taong 2025, marami kang makakabangga. Makakabangga mo ang maliliit at mga walang pinagkukunang nilalang na hindi mo papansinin ang kanilang kakitiran ng utak. Makakabangga mo rin ang malalaking mga tao at ang mga may sinasabi. Ang tunay na dahilan ay sa kanila kakabilang dahil walang pagdududa na magkakaroon ka rin ng malalaking tagumpay ng karangalang panlipunan at maalwang pamumuhay. Mapalad na kulay ang burgundy. Maswerteng numero 6, 15, 27, 33, 39, at 45. Sagittarius. Silang isinilang mula ika-22 ng Nobyembre hanggang ika-21 ng Disyembre. Maraming nagwiwis, maraming umaasa, at marami ring nagdarasal. Ngunit marami rin ang hindi pinapakinggan ng nasa itaas. Ngunit ang sa iyo ay kakaiba. Magdasal ka ngayon ng taimtim at humiling sa langit ng isang bagay na kailangan mo talaga. Sa linggong ito, makikita mo, ipagkakaloob agad-agad sa iyo ng langit ang mga winiwis at mga hinihiling mo. Mapalad na kulay ang balat. Maswerteng numero 3, 9, 21, 36, 38, at 44. Capricorn. Silang isinilang mula ika-22 ng Disyembre hanggang ika-19 ng Enero. Sa linggong ito at sa darating na bagong taon, tunay ngang nakasalalay sa mga kamay mo ang magagandang kinabukasan ng mga nasa paligid mo. Huwag mo silang biguin. Kaya sa linggong ito at sa mga unang araw ng taong 2025, kailangan lalo mo pang pagbutihin at paunlarin ang kabuhayan. Huwag kang mag-alala, nakikita ng langit ang mga ginagawa mo. Kaya padadalang ka ng mas maraming swerte at mga biyayang kailangan mo upang matulungan mo ang mga nasa paligid. Mapalad na kulay ang gray. Maswerteng numero 1, 13, 25, 28, 31, at 43. Aquarius. Silang isinilang mula ika-20 ng Enero hanggang ika-18 ng Pebrero. Sa linggong ito, malilibang ka sa mga nangyayari sa iyong kapaligiran, sa lipunan, at sa mga responsibilidad na walang kaugnayan sa personal mong buhay. Kaya naman makakalimutan mo ang sarili mong pangarap
bago mahuli ang lahat, balikan mo at muli mong pagtuunan ng pansin ang tanong na, ano ba talaga ang gusto kong mangyari sa buhay ko na hindi ko pa nakakamit? At pagkatapos, sabihin mo sa sarili mo na yun ang dapat kong gawin ngayon at kailangang makamit ko na ito sa ngayon, sa taon ding itong ng 2025. Mapalad na kulay ang silver, maswerteng numero 4, 11, 19, 22, 35, at 41. Pisces, silang isinilang mula ika-19 ng Pebrero hanggang ika-20 ng Marso. Malikhaing kaisipan at mapangaraping imahinasyon ang sandata mo na kaloob sa iyo ng langit mula pa nang ikaw ay isinilang. Kaya naman sa linggong ito at sa bagong taong darating, ito ang dapat mong gamitin sa anumang gusto mong mangyari sa iyong buhay. Dahil kapag ginamit mo ito, imahinasyon at malikhaing kaisipan, anumang bagay na gustuhin mong mangyari at makamit, ay tiyak na matutupad mo, lalo na ang mga pangyayaring may kaugnayan sa salapi at materyal na bagay, hanggang sa ikaw ay tuluyang yumaman. Mapalad na kulay ang lavender, swerteng numero 2, 7, 16, 25, 32, at 42. Maraming salamat po sa sumubaybay at nanood ng weekly horoscope. At kung wala kayong magawa, ay iniimbitahan ko kayong pasyalan ang ating mga playlist sa YouTube channel na ito ni Maestro Honorio upang matuklasan nyo ang iba't ibang paraan ng pagtuklas ng sarili ninyong kapalaran. Nandyan ang swerteng guhit ng palad. Sa nasabing playlist ay siniyasat at itinuro ni Maestro Honorio kung paano inaanalisa ang kapalaran sa pamamagitan ng guhit ng palad o palmistry. Sa nasabing playlist ay mapapanood nyo rin kung paano malalaman sa guhit ng palad kung sino-sino ang mga taong yayaman. Bukod sa palmistry, mayroon din tayong swerteng numerology. Sa pamamagitan naman ng pagkukompute ng birth date at destiny number ay malalaman mo rin ang kapalaran ng isang tao. Sa nasabing playlist ay tinalakay natin ang mga birth date na yayaman. Kaya kapag wala kayong magawa ay pasyalan nyo ang nasabing mga playlist. Mayroon din tayong swerteng punsoy upang sa sarili nyong paraan ay matuklasan ninyo ang basic principle ng pagpupunsoy sa nasabing playlist na swerteng punsoy. At syempre pa mayroon din tayong playlist na swerteng handwriting analysis at signature analysis. Ito naman tumatalakay hinggil sa graphology, kung saan sa simpleng pagbabago ng sulat kamay at lagda, mas madali mong matatagpuan ang isang matagumpay at maligayang pamumuhay. Kaya pwede mo ring pasyalan ang ating playlist na swerteng handwriting analysis. At sa mga nananaginip ay may playlist din tayo ng modernong pag-iinterpret sa mga panaginip. Ito ay ang swerteng panaginip at lihim ng mga panaginip na hinango sa modernong paraan base sa psychologist na si Sigmund Freud at Carl Jung. Kaya hitik na hitik at punong-puno ang YouTube channel na ito ni Maestro Honorio
hinggil sa pag-alam ng inyong kapalaran. At meron tayong playlist hinggil sa swerteng horoscope. Inisa-isa natin ang zodiac sign na Aries hanggang Pisces. At pinakita natin dito ang kanilang pangunahing ugali o karakter. Ngunit hindi doon natatapos ang pag-aanalisa ng kapalaran. Itinuro din natin sa swerteng horoscope kung paano mo babaguhin ang iyong ugali at i-apply ang mga prinsipyo ng astrological counseling upang mas madali mong matagpuan ang isang maligaya at matagumpay na pamumuhay. At meron tayo bagong-bago, swerteng nunal. Kung saan sa playlist na ito ay tinalakay natin ang mga nunal o palatandaan ng nunal kung saan ang isang individual ay yayaman. At siyempre pa, ang bagong-bagong playlist natin na namamanahon, ang Prediksyon 2025. Sa pamamagitan ng playlist nito ay malalaman mo ang kaganapan sa 12 animal sign sa pagpasok ng taong 2025. Nandyan at tinalakay na natin ang kapalaran ng snake o swerting ahas. Ganun din ay tinalakay natin sa Prediksyon 2025 ang pangkalahatang magiging kapalaran ng bawat animal sign. At siyempre pa, nandyan yung sino-sino ba ang animal sign na suswertihin sa taong 2025. Ganun din naman, sino-sino ba ang suswertihing animal sign sa taong 2025 at yayaman. At ganun din ay tinalakay natin sa nasabing playlist na Prediksyon 2025 ang iba't ibang magiging kapalaran ng 12 animal sign. Kaya balikan nyo ang ating mga playlist upang lalo kayong matuto ng pag-aanalisa ng kapalaran. At yung pinakabago nating YouTube video ay kung paano ang dapat gawin upang swertihin sa pagsalubong ng bagong taong 2025 at sa buong taong 2025 na nagkataong Year of the Wood Snake. Kaya muli, magkita-kita tayo para sa susunod na weekly horoscope. Masagana at maligayang bagong taon po sa inyong lahat.